matipuno, matikas, at lalaking maalindog. Mga katangiang naglalarawan kay Jan Apasible. Mala Adonis ang naging buhay ni Jan. Unang naging basketballista at modelo bago pinasok ang mundo ng pag-aartista. Nakilala at nakita natin siya sa mga sexing pelikulang Nights of Serafina, Ang Lihim ni Cordapia at Nympha. Hindi naglaon ay nahubog ang galing niya sa pag-arte at gumanap sa mga dekalidad na papel sa telebisyon. Maihahalin tulad nga sa magandang hubog ng kanyang katawan ang magandang pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nauwi ito sa isang malagim na katapusan. Ngayong gabi po sa Star Confessions mga kapatid, samahan niyo po kaming balikan ang naging makulay na buhay ni Enrique Apasible III o mas kilala natin sa pangalang Jan Apasible. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na ang buhay ni Jan ay matatapos sa ganitong kalagim na paraan. At hindi pa rin naghihilom ang sakit na nararamdaman ko sa kanyang pagkawala. Huwag po! Lumaki si Jan sa isang masaya at buong pamilya. Sobrang malapit siya sa dalawa niyang mas nakatatandang kapatid na si Kuya Roderick at Kuya Edwin. Pinuno naman silang magkakapatid ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. At kahit nga aktibo sa pagiging pulis ang daddy niya, hindi ito nakakalimot sa mga obligasyon bilang ama. Nangako pa naman po siya sa akin na darating siya sa graduation ko. Anak, intindihin mo na lang ang daddy mo. Alam mo naman kung gaano ka-importante ang trabaho niya, hindi ba? Ha? Opo. Araw ng graduation mo, nakanguso ka dyan. Daddy! Buti po nakarating kayo. Pwede ba namang wala ako sa importanteng araw ng anak ko? Buti po pinayagan kayo umalis sa trabaho niyo. John, hinding-hindi kita ipagpapalit sa trabaho ko. Kahit ano pang mangyari, ikaw pa rin ang uunahin ko. Dahil ikaw ang importante sa buhay ko. Dahil lahat kayo ang mahal na mahal ko sa buhay. Siyempre, daddy ko yan eh. Thank you po, daddy. Mahal na mahal ko rin po kayo. Buti nakarating ka. Siyempre, no? Ang masaya at pagiging buo ng pamilya ni Jan ay pinaikli ng madugong trahedya. 14 na taong gulang pa lamang si Jan nang mabarel at mamatay ang daddy niya. Siguradong matutuwa mga anak ko. Ang hilig nilang maglaro ng basketball. Lalo na yung bunso kong si John. Mabuti nga sa basketball nahihilig ang anak mo, hindi sa kalokohan. O, paano? Ikaw na bahala dyan, ha? Mamadali kasi ako, eh. O sige, ingat. Enrique, bakit? Bakit ang asawa ko? Enrique! Mami, bakit po si daddy? Wala na ang daddy niyo. Ginagawa niya kasalanan. Uy, paano na po tayo? Maski wala na ang daddy niyo, lagi niyong tatandaan ang mga bilin niya sa inyo, ha? Lagi kayong magbabantayan at magmamahalan sa isa't isa. Para sa kanya, lagi kayong magsumikap. Opo, Mami. Ipinangako ni Jan sa libing ng daddy niya na gagawin niya ang lahat upang matupad ang lahat ng naputol na pangarap nito para sa kanila. At ginawa niya ang lahat para makatulong sa mami niya. Mami? Ha? Ano pong iniisip ninyo? May problema po ba? Wala, anak. Kinikwenta ko lang tong pera natin. Kung magkakasya dun sa pangmatrikula ninyong magkakapatid.
Mukhang kukulangin tayo, anak eh. Pero, di bali na. God is good. Tutulungan niya tayo, sigurado ako dyan. Alam mo, anak, kung buhay lang ang daddy niyo, hindi tayo kakapusin ng ganito eh. Namimiss ko tuloy ang daddy mo. Mami, maraming salamat po. Sabay niyo nagagampanan ng pagiging ina at ama sa aming magkakapatid. Kahit alam po namin mahirap, pero kahit kailan di po kayo nagkulang sa amin. Jan, kayo ng mga kapatid mo, ang mga regalo sa akin ng daddy niyo. Tuwing nakikita ko kayo, naalala ko siya. Mami, gagawin ko po ang lahat para hindi makadagdag sa pasanin niyo. At sana po, makabawa sa iniisip niyo ang sasabihin ko sa inyo. May sorpresa po ako para sa inyo. Sorpresa? Anong sorpresa, anak? Mami, natanggap po akong varsity basketball player na school namin. May scholarship po yun. Makakabawas po yung sa gastusin ninyo. Varsity? Scholarship? Talaga? Ang galing-galing naman ng anak ko. Ang galing-galing mo, anak. Manang-mana ka sa daddy mo. Salamat sa Diyos. Boys, next week na resume ng training natin. Mag-aral kayo na mabuti sa midterm exam ninyo. Ano nyo naman kailangan yung i-maintain ang mga grades nyo para sa retaining ng varsity nyo. Okay? Sige, pwede na kayo umuwi. Salamat po, Coach. Bro, wala ka ba lakad bukas? Bukas, wala. Sa bahay lang ako. Mag-aaral ako para sa exam. Baka gusto mo mag-model, sumama ka na lang sa amin. Sinsya na kayo, pero wala talaga akong hilig dyan eh. Tsaka isa pa, baka makagulo sa schedule natin sa training, tsaka sa papasok natin sa klase. Alam niyo naman na kailangan natin yun para ma-maintain ang scholarship natin, di ba? Kung kami nga kinaya ng schedule namin, ikaw pa. Tsaka pare, madami kang makikilalang chicks doon. Tsaka diba, kailangan mo na extra income, okay ang kita doon. Ilang project lang, malaking pera na. Pwede ka tumulong sa pamilya mo. Mula sa pagiging modelo, na-discover na artista si Jan. Pagkatapos ng una niyang pelikulang Nights of Serafina, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga proyekto niya. Pero abala man siya sa pagiging artista, napagsabay-sabay ni Jan ang mga personal na bagay katulad ng pamilya at pag-ibig. Mahal na mahal kita. Sus! Kung hindi ko pa alam, madami ka nang binubolang ibang babae dyan. Siyempre, artista ka. Maraming babaeng nakapaligid sa'yo. Hindi ah. Hindi ko sila pinapansin. Tsaka ang sinasabi ko sa kanila, may girlfriend na ako. At gusto ko magkaanak na kami. Oh, seryoso ka naman. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko at sa'yo lang ako. Sana nga. At hindi din ako nagbibiro kapag sinabi ko sa'yo gusto kong magkaanak na tayo. Ang gusto ko, mabuo ulit ang pamilya natin. Tulad ng buhay pa yung ama ko. Pero sa pagkakataong ito, ang gusto ko ako naman ang tatayong ama. Bakit? Okay lang naman sa akin kung di ka pa handa eh. Hindi yun dyan. Actually, masaya nga ako eh. Matagal ko na gusto sabihin sa ito, pero natatakot lang ako eh. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Talaga? Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Magiging ama na ako! Nagsama sa iisang bubong si Jan at Gigi at nagkaroon ng 2 anak, si Oren at Gerald. Pero dumating ang panahon na hindi na nagawang balansihin ni Jan ang buhay artista at pamilya. Direk, thank you po. Ingat po, Direk. Okay. Jan, uwi ka na agad? Iinom kami, hindi ka ba sasama? Hindi na siguro. Kailangan ako sa bahay. Pambihira. Under ka ba? Sige na, sama ka na. Kahit for the road lang. Next time na lang siguro. Kilala mo naman ako eh. Pag nasayaran na ng alak yung lalamunan ko, dire-diretso na to.
Hindi mo na ako mapipigilan. Sige. Sayang. Kasama pa naman ako. At mukhang nabitin ako sa sex scene natin. Mukhang masarap ituloy behind the camera. Ano? Ayaw mo pa rin bang sumama? Ang pagiging palabarkada, pag-inom at isyu ng pambababae ang naging madalas na dahilan ng pagtatalo ni John at Gigi. Hanggang ang mga hindi nila pagkakaunawaan ay mauwi sa paghihiwalay. Bakit tayo nagkakaganito? Matagal na kita kinakausap tungkol dyan sa mga kalokohan mo pero hindi ka marunong makinig! Pwes, ngayon pagbibigyan na kita kung anong gusto mo. Pwede ka na mabuhay binata! Gigi! Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kasama yun sa trabaho ko. Kailangan mo makisama sa mga direktor, sa mga artista para magkaroon ng mga project. Kasama ba sa trabaho mo yung pagbababae mo? Hindi ako nang bababae. Huwag ka nang magkaila dyan! Akala mo hindi ko alam na may babae ka? Sawang-sawa na ako! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo! Sawang-sawa na ako! Gigi, parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kaya malayo sa mga anak ko. Mga anak, pasensya na kayo. Hindi ko talagang ginusto mangyari to. Papa, nag-iiwalay na ba kayo ni Mama? Mga anak, hindi. Nandito pa rin ang Papa. Hindi ako mawawala. Patuloy ko kayong mamahalin. Halika na mga anak, halika na. Gigi, sige na, huwag mo na gawin to. Tama na, kayong dalawa, ha? Gigi, ikaw ba, anak, talagang hindi na namin mapipigilan umalis? Eh, pasensya na po. Pero pag pinilit pa po namin na magsama, nakikita niyo lang po kami laging nag-aaway. Mas nakakahiya po para sa akin. Mga anak, halika na. Gigi, nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Anak, hayaan mo na siya, ha? Hayaan mo magpalamig muna ng ulo yung asawa mo. Ha? Katulad ng mga unang papel na ginampanan ni John sa kanyang mga pelikula, ay naging mapusok siya sa maraming bagay sa kanyang buhay. Ngunit sinasabing kung saan ka nadapa, ay doon ka rin dapat bumangon. Kaya hindi man siya naging perpektong asawa, ay pinilit niyang maging mabuting ama. Para sa kanilang mga anak, pinilit ni John at Gigi na maging magkaibigan kahit hiwalay na sila. Pinaramdam nila kina Oren at Gerald na mayroon pa rin silang kumpletong ama at ina. Pasensya na kayo at ganito nangyari sa amin ng nanay niyo. Matagal na po namin naintindihan lahat, Papa. Nagpapasalamat nga po kami na kahit hiwalay na kayo ni Mama, lagi pa rin po kayo andyan para sa amin. Siyempre, kaya nga ako nagtatrabaho ng husto eh, para sa inyo magkapatid. Alam niyo, gusto ko kayo magbigyan ng magandang edukasyon. Siyempre, gusto ko kayo mapag-aral sa magandang eskwelahan. At siyempre, lahat ng kailangan niyo, gusto ko maibigay ko sa inyong dalawa. Hindi ko man kayo palaging kasama, pero laging kayo ang laman ng isip ko. Alam po namin yun, Papa. Kaya nga ipinagmamalaki ka namin bilang namin, Papa. At kahit di namin ikaw kasama, hindi nababawasan pagmamahal namin sa inyo. Hindi na pala yung nanay niyo eh. Sige, sunduin ko na lang kayo ulit, ha? Amen. Sige po. Nakabait kayo mga anak, ha? Salamat. Pagkatapos ng nabigong pagsasama ni John at Gigi ay ilang relasyon pa ang pinasok niya. Ang lahat ng ito ay naulitin sa hiwalayan hanggang sa pinagtagpo kami ni John ng tadhana. Uy, Maan, si John, no? Gwapo pa din niya. Oo nga, no? Kaso, tagal na namin di nakikita at nagkakausap niyan. Ay nako, pagkatapos mo siyang mahuli na ng bababae at niloloko ka, hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Kaibigan niya, mga pinsan ko, at marami na ako narinig na storya tungkol sa kanya. Bukod sa dalawa ng anak niyan, artista pa yan. Kaya siguradong, nako, mambobola talaga. Kaya di mo nangyari sa'yo. Mabait naman si Jan, ha? Meron na talaga kaming hindi na pagkasunduan. Ay nako, pinagtatanggol mo pa siya. Ayan, Maan. Lalapit na ata sa atin. Man, hi. Hi. Basta na. Ito, okay naman. Nga pala, kilala mo na si Erica, di ba? Erika, John. At si Ana Lea.
Hi, Analea. John. I already know you. Kilalang kilala na kita. Bukod sa kaibigan ko ang dati niyang girlfriend, masama din ang naging unang impresyon ko kay John. Babaero at manloloko. Kaya pinilit ko siyang iwasan at magsimula siyang nagparamdam sa akin. Pero naging matyaga si John na panunuyo. Hindi siya sumuko kahit ilang ulit kong sinabi na tigilan na niya ang panliligaw sa akin. Ano bang hindi mo alam? Eh, halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagpapadala sa'yo ng mga regalo. In fairness, napakatyaga niya. Uy, pag ayaw mo, akin na lang. Ako na lang ang sasagot. Ano ba? Loka ka talaga. Tsaka nga pala, may kasama pa yung mga flowers na yan, no? Anong kasama? Siyempre, pag may flowers, di may machong bubulog. Maraming salamat, Lee, at sinamahan mo ngayong karawan ng tatay ko. Napaka-espesyal na araw na to para sa akin at masaya ako dahil kasama ko ang pinaka-espesyal na babae sa puso ko. Ano ka ba? Binobola mo na naman ako. Baka maniwala na ako niyan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin ba naniniwala sa nararamdaman ko para sa'yo? 2 taon na ako nanliligaw. Pero maghihintay ako kahit kailan dahil mahal na mahal kita. Ay nako, John. Kung na-challenge ka lang, tigilan mo na. At kung gusto mo na madagdagan yung listahan mo ng mga niloko mong babae, please, huwag mo na akong idamay dyan. Lay, yun dyan na sinasabi mo, yung dating dyan. Pero simula na makilala kita, nagbago na ako. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo to. Sana matutunan mo rin ako mahalin. Matagal na, John. Matagal na kitang mahal. Natatakot lang talaga ako. Tama ba narinig ko? Mahal mo din ako? Mahal ako ni Lay! Narinig niyo ba yun? Mahal ako ni Lay! Huwag ka maingay, nakakahiya ka naman. Ano ka ba? Nakakahiya. Gusto kong isigaw sa buong mundo na mahal mo din ako. Mahal ako ni Lay! Narinig niyo ba yun? Kay John ko naramdaman ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Lumalim pa ang relasyon namin na maging malapit ako sa kanyang pamilya. Nang maging artista din ako ay unti-unti kong naintindihan ng mundong ginagalawan niya. Hanggang sa nagdesisyon kami ni John na magsama na rin sa iisang bubong. Kamusta naman ang tinitirhan niyo? Ha? Kung gusto niyo, bukas naman ang bahay. Dito na lang kayo tumulong. Okay naman po kami. Maganda na rin nga ako yung nakabukod kami para masanay. Para nga lang kami naglalaro ng bahay-bahayan. Biruin mo, tagal yun na rin dalawa. Samantala, ilang beses mo na muntik, mabasted yan si John. Oh, kayo. Ilan naman kayo pupunta sa bahay? Oo nga, alam mo bang matagal na nangungulit yung mga yan. Itong si Gerard, gustong maglaro ng basketball sa basketball court. At itong si Aureen, gusto yata magpaturo sa'yo maglagay ng makeup. Kasi may manliligaw na. Alaga na itong anak ko. Siyempre, ganun talaga. Pareho kasi kami ni Tita Lea na maganda eh. Yes! Meron pa nga eh. Siyempre, magaling pumili ang tatay. Tama. Manang-mana siya sa Chong Armando niya. Magaling pumili na magandang asawa. Yan si Chong. Tama ka dyan, Chong. Yan si Chong. Numaga ka na naman. Akala ko ba nagbago ka na? Pait, pasensya ka na. Nagkayayan lang kami ng barkada eh. Huwag mo nga akong tawagin na pait. Yan na lang laging dahilan mo. Di mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo kapag ginagabi ka? Alam mo, kahit nakasimangot ka, ang ganda pa rin ang pait ko. Tigilan mo nga ako. Inuuto mo na naman ako eh. Pasensya ka na, Pait. Uminom lang naman ako kasi nanghiram ako ng tapang sa alak. Tapang para saan? Gusto ko sanang sabihin sa'yo. Matagal na kasing gumugulo sa isipan ko to eh. Bakit? Ano ba yan? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo, kaya lang baka mabigo ako eh. Ano bang gusto mo sabihin? Natama na ang 8 taon na pagsasama para sabihin sa'yo to. Pait, gusto ko sana magpakasal na tayo.
Talaga? Sinimulan ni Jan na ilagay sa ayos ang lahat, hindi lang sa relasyon naming dalawa, kundi pati na rin sa Diyos. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na humarap sa inyo sapagkat ako po'y makasalanan. Ngunit ako po'y buong pagpapakumbabang dumudulog sa inyo na ako po'y muli ninyong tanggapin. Mangyari po ang lahat ng inyong kagustuhan. Isinusuko ko na po sa inyo ang buo kong buhay. Akala ko tuluyan na magiging maayos ang lahat. Bilang paghahanda sa nalalapit namin pagpapakasal, nagpaalam ako kay Jan na kung maaari akong pumunta sa Dubai upang mag-perform doon ng 1 linggo. Hindi ko akalain na pagbalik ko sa Pilipinas, magiging dahilan ito ng pagsiselos niya. Ano naman ang kausap mo? Alam mo, simula na nagalit ang Dubai, wala ka nang ginawa kundi i-chat yung lalaking yan. Sino ba yan? Nanliligaw ba sa'yo yan? Baka naman boyfriend mo na, ha? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami? Ano nga naman bastusin ko siya at hindi ka usapin kapag nagkataon na sabay kaming naka-online? Nagkataon? Hindi kaya may usapan kayo na araw-araw kayong magchat-chat. Alam mo, buong maghapon ka na nakababad dyan sa internet eh. Anong gusto mong gawin ko, ha? Maging kagaya mo na laging kasama mga barkado mo sa labas? Ano, pwede ba? Huwag mo nga akong baliktarin. At tigilan mo na yung pakikipaglandian mo. Tigilan mo na rin ang pagbibintang sa akin. Paano na lang kung kasal na rin tayo? Lalo mo ko'y kukulong dito sa bahay? Ngayon, dahil sa lalaking yan, nagdadalawang isip ka na magpakasal sa akin. Wala akong sinasabing ganyan. Tigilan mo nga ako dyan. John! Bakit hinahakot mo ang mga gamit mo? Saan ka pupunta? Sabi mo, tigilan kita. Naalis na ako. Baka hindi mo na ako kailangan. Kailangan pa ba paabutin sa ganito ang selos mo? Pwede, mag-usap tayo. Usap na lang tayo ng maayos. Hindi dito sa selos eh. Mukhang kailangan natin ng space. Alam mo, ayokong umikot ang relasyon natin nang dahil lang doon. So may panahon tayo para mapag-isip. Kaya natin tanggapin kung ano tayo ngayon. Ano yung gusto mo, gusto natin dalawa. Ana, mahal kita eh. Gusto ko sana kung maayos sa lahat. John! Sa 8 taon namin pagsasama ni Jan, ito ang pinakamatindi naming tampuhan. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito sa mga huling araw ng buhay ni Jan. Sa panahon ng akala ni Analea at Jan ay plansyado na ang kanilang buhay, ay saka naman dumating ang matinding gusot sa kanilang relasyon. Hindi nagtagal, natuklasan ni Jan at Analea na kailanman ay hindi matitibag ng selos at galit ang kanilang pag-ibigan. At sa kanilang pagkawalay ay doon nila nahanap ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Pagkasunduan namin ni Jan na pansamantala munang maghiwalay upang makapag-isip at ayusin ang lamat sa aming relasyon. Naging maganda rin itong pagkakataon kay Jan para makabawi sa mga panahon na hindi nakasama ang kanyang mga anak. Sa tanda mo, pinapayagan kita mag-boyfriend pero dapat alam mo limitations mo. Dahil hindi minamadali ang mga bagay na yan. At dapat unahin mo pag-aaral mo, lalo na't magka-college ka na. Siyempre naman. Yun pa rin priority ko. Pati katulad ng pangako sa'yo, tatapos ako sa pag-aaral ko. Yan. Alam mo yung pag-ibig di yan minamadali. Tsaka hindi lang yan puro saya. Darating din yung sakit. At yung sakit na yan, di yan basta-basta nawawala. Pero pag nakayanan mong tanggapin yung sakit na yan, yan ang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay tukol sa pagtitiis, paghihintay, at pagtatanggap. Pa, maghihiwalay na ba kayo ni Tita Lea? Hindi. Ayaw lang namin lumala yung tampuhan namin, kaya nandito ako ngayon. Pagtitiis, paghihintay. Bakit? Ayaw mo ba ako dito? Mas gusto mo kasama yung boyfriend mo? Hindi po. Hmm? Siyempre naman, mas gusto ko itang kasama.
Sa pansamantalang paghihiwalay naming ito ni John, naramdaman namin na mas mahal at mas kailangan namin ng isa't isa. Hindi nahinto ang pag-uusap namin at pagsisikap na maayos namin ang problema. Hindi na ako sanay matulog na hindi ka katabi. Inisip ko nga, ano pa bang bagay ang pwede kong gawin? Na hindi ka kasama. Parang wala eh. Alam mo, hindi talaga ako kumpleto kapag wala ka sa tabi ko. Ako din, John. Mula nang mangyari ito sa atin, natakot na ako na baka tuluyan ka mawala sa akin. Hindi ko talaga makakayanan. Pait, gusto ko na sanang bumalik. Yan ay kung tatanggapin mo pa sana ako. Iniintay ko lang naman ng pag-uwi mo eh. Miss na talaga kita. Alam mo, pag bumalik ka dito, hindi na talaga kita papayag umalis pa. Pagkatapos ng taping niya ay nagkayayaan mag-inuman ng kanyang pamilya. Bagay na regular nilang ginagawa. Hindi inakala ni John na ang masayang araw na ito, mauuwi pala sa malagim na pagtatapos ng kanyang buhay. Uwi na po ako, Tita Armando, Tita Sara. Miss ko talaga tong anak ko to. Ano ka ba pa? Kaya na pa tayo magkasama, pati uuwi lang naman ako kay Lola eh. Para naman di na tayo magkikita. Alam mo, John, maswerte ka rin sa mga anak mo. Mababait na, ha? Malalambing pa. Sino kaya ang susunod sa yapak mo sa pag-aartista? Kung ano ipinagkaloob ng Diyos, siya nang bahala. Baka kung saang usapang Biblia naman mapunta ang usapang to, ha? Agito mo to, ha? Pang-impluensyado na tayo ng ating paboritong santo. Tito Arman talaga. Sa usapang Biblia, lagi po kayong umuiwas, ha? Ay nako, wag nyo nang asahan ng Tito Armando nyo pagdating dyan. Kampal na naman, nagsalik. Ang hilig mo makisaw-saw sa usapan ng lalaki. Ito naman. Huh? Kasi nga dito, doon ka na nga, umakit ka na. Oo nga! Tito Arman, ba't parang bigla na lang ko kayo nagalit? Lagi na lang nakikisaw-saw sa usapan. Basta tayo, tuloy tayo, yun naman tayo. Teka. John, sandali ha. Tingnan ko lang kung ano yung bumaksak sa itaas. Gusto mo ba ang luto kong bagong? Siyempre. Akala na ang malagim na pagkamatay ng kanyang ama mula sa bala ng baril ay muling mauulit at siya ring magiging katapusan ng buhay ni John. Armando? Armando, ano nangyari? Ate, patay na anak mo. Patay na si John. Anong patay na? Anong sinasabi mo? Patay na si John. Ha? Ate, umuwi si John! Anak ko! John! 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 John!
Bakit mo kami iniwan? Di ba magpapakasal pa tayo? John! Bakit? John! Nalaman ko na mas lalo mo palang makikita ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. Mas lalo mong mararamdaman na mahal mo siya kapag hindi mo nanto masasabi sa kanya ng personal. Hindi man namin siya muling makakasama, mananatili si John sa aming puso at isipan. Mapaghamon po mga kapatid ang panayam na ito dahil kaharap ko po ngayon ang dalawang taong pwede ko pong sabihin o nating lahat na wala pa pong kalapat na gamot ang sakit ng kanilang puso. Ang dakilang ina ni John Apasible, Mami Aurora Apasible, at syempre ang ating kasama sa industriya at karelasyon ni John, Analea Javier. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Pagkatapos po ng 40 araw ng kamatayan ni John, kumusta na po kayo ngayon, Mami? Talagang napakasakit po. Di ko po akalain makikita ko yung anak ko na naliligo ng dugo. Analea, alam ko, ikaw yung extension ng buhay ni John para sa pamilya niya. Kumusta ka na ngayon? Hindi ko po pwedeng sabihin nakapag-move on ako dahil hindi pa talaga. Every day I still cry. Every day, I'm still wishing na sana panaginip lang to. Na sana magising ako. Analea, may dinadala ka ngayon sa sinapupunan mo? Meron po at hindi niya po nalaman yun. Kailan mo lang ito nalaman? Kasi 2 days bago po siya mabaril. Tsaka ko lang po nalaman. And I was supposed to surprise him. Na pagbalik niya doon sa bahay, pagbalik niya sa condo, dapat sasabihin ko sa kanya. Hindi na umabot. Hindi umabot. Analea, paano mo gustong alalahanin si John Apasible sa puso mo? Gusto ko siyang maalala as, isang inspirasyon sa buhay ko. Kasi all these years, lahat po nung pag-strive ko, pumasok ako sa showbiz because gusto kong makita niya na I'm worth his love. Kasi na-challenge ako sa kanya dahil gusto niya sa babae, achiever eh. So, I've become better because alam ko gusto niya makita ako as successful. So, siya yung naging inspiration ko para mas maging mabuting tao, mas maging mabuting babae. Mami, ano po lagi niyo ipinagdarasal ngayon? Ang lagi ko pinagdarasal sa kanya kung anong pagkukulang niya pa dito. Hinihingi ko siya ng kapatawaran sa Panginoon. Okay naman sa akin na maramdaman ko siya lagi na nandito sa puso ko. Ito daw po yung sugat na walang kagamutan. Makakasanayan na lang natin, pero hindi natin siya malilimutan. Talaga hindi. Maraming salamat po sa tiwala sa Star Confessions, Mami Aurora. Thank you. Analea, good luck sa baby niyo ni John. Maraming salamat. Thank you. Pinili ng pamilya ni John na hayaang panahon na lang ang humilom sa sugat ng malagim na pangyayari. Nagdesisyon ang mga ito na huwag nang sampahan pa ng kaso ang taong kumitil sa buhay ni John. Isang mabuting anak, kapatid, ama, karelasyon at artista. Tatak na iniwan ni John Apasible, si John na may magandang puso na handang magbahagi ng pagmamahal sa mga taong nakapalibot sa kanya. Maikli man ang naging pamamalagi niya sa mundo, ay maraming masasayang pangyayaring kasama si John na maaaring balikan. Naging mapait man ang pagtatapos ng kanyang buhay, ay maraming matatamis na alaala na mulit-muling bubuhay kay John sa puso at isipan ng kanyang mga iniwan. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Sa sayaw at patawan niya ikinubli. What do you think is your best asset? I dream will have assets to be successful, lady. Thank you very much. Huwag mo akong iwan! Ang mga luhang nagpupumilit. Kahit kailan,
Kahit mahirap lang ako, hindi ako nanggamit ng ibang tao para sa sarili kong kapakanan. Si Alisa Alano bilang si Maria Sugar Mercado sa Star Confessions.